Ang kasiyahan dapat na para sa lahat, nauwi sa batuhan at tulakan na walang awat. Caught on cam ang riot ng mga kabataan sa isang concert sa Taytay, Rizal. Ang mga grupo ng kabataan na dumula sa concert, nagkasiksikan umano habang sila ay nanonood na naging dahilan ng pagkakainitan. Ngayong marami pa namang gatherings, mapa-free concert, meeting de avance o kahit mga kilos protesta. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa kaguluhan sa ganitong pagtitipon? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong pangyayari na nagkagulo sa isang event o pagtitipon? Sino ang may pananagutan? Ang krimen sa sitwasyon na medyo nagkakagulo ang madaming tao, specifically 3 or more, ay isang matatawag natin sa ilalim ng batas na tumult. T-U-M-U-L-T, nako, word for the day natin yan. Isang disturbance of the public order na mayroong kinasangkutan ng 3 or more, yan, tumultuous. At ito ay mahahanap sa Article 153 of the Revised Penal Code. Ito ay isang krimen ng mga taong nanggugulo sa isang public performance, function or gathering, disturbing the peace, kumbaga, na maraming tao ang nasangkot. Paano naman kung nagkaroon ng sakitan at sapakan? Well, magkakaroon ng dagdag na kaso ng physical injuries, whether ito ay light, less serious, or serious physical injuries. Pero yun ay kung malalaman pa natin kung sino-sino ang sumali sa bugbugan na to. Mabuti nga, tulad dito, kung may CCTV o nakahagip na kamera, madaling matunton kung sino-sino ang gumawa ng krimen. Pero kung ito ay spontaneous na rambulan, kumbaga, na marami ang involved at hindi malaman kung sino talaga ang responsible para sa injuries, di nyo alam kung sino ba yung sumuntok, sino ba yung nakapatay, kung meron man. Meron actually na krimen naman sa Article 252 ng Revised Penal Code na tinatawag na physical injuries in a tumultuous affray. Yan, rambulan talaga yan. Ito yung krimen sa isang rambulan at meron nasaktan at hindi malaman kung sino ba talaga ang nanakit sa biktima. Lahat ng involved na mukhang nakasakit sa biktima at kasama sa rambulan, makakasuhan, pero mas mababa ang penalty kaysa dun sa physical injuries na kaso mismo. Attorney, yung mga uma-attend na madadamay sa gulo, ano naman po ang habol? Kung kayo ay nasama sa mga nasaktan at makikilala kung sino ang nakasakit sa inyo, syempre sila ay liable at dapat panagutan ito whether kayo ay natamaan ng suntok o lumipad or yung mga natamaan kayo ng lumilipad na concrete barrier. Maaaring maghabol ng danyos kung kayo ay nasaktan na ngailangan ng pa-ospital, gamot at medical attendance or kung hindi kayo nakapasok sa opisina. Pero kung wala naman silang damage, hayaan na lamang ang mga otoridad na mag-file ng kaso at tulungan ng kaso kung kailangan ng testigo. Sa mga malaking pagtitipon tulad nito, meron ding ibang mga maaaring mangyari minsan dahil sa dami ng tao, kakulangan ng supervision ng mga police o yung mga bouncer or mga security guard to keep the peace and to keep people in place or even worse, nagkaroon ng stampede. Maaaring magkaroon din ng liabilidad ng mga organizer ng event or halimbawa yung mga concert. Kung dapat ay na-foresee nila na madami ang dadating, na napaka-popular ng event, pero hindi sila naghanda to handle it. Maaari silang makasuhan for negligence resulting in physical injuries or even death. Kaya't dahan-dahan kapag nagpupunta sa mga malalaking mga pagtitipon ng tao, maaaring magkaroon ng tumultuous affray or isang stampede. Dapat din ay maging mapagmatsyag ang mga organizer at ang mga venue to provide adequate security, siguraduhin na may mga tamang daluyan o lalabasan ng mga tao in case of an emergency. At sa mga magulang, huwag magkalimutan na bigyan ng tamang advice ang mga anak natin bago sila magpunta sa mga ganyang mga event. Tandaan ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.